Okay guys, so start na tayo sa panibago natin topic, which is the modification of SBCC. So ito, part to ng refrigeration. And then, di-discuss ko yung wet compression. And then Bell-Coleman cycle, or what we call the reverse Brighton cycle. Brighton cycle. So ito yun. And then, o tinatawag siyang Joule cycle sa ibang libro. Okay? Joule cycle. So first, i-discuss ko muna to wet compression. Kung ano ba yung nangyayari dito sa wet compression. So first, yung SBCC natin, yung tinatawag na simple vapor compression cycle, itong typical na ano natin, typical na equipment arrangement. So meron tayo ditong compressor, tapos dito condenser, tapos dito expansion valve, and then dito ay evaporator. So connected yan dito, connected yan dito sa expansion valve. Kaso, ang nangyayari dito sa wet compression, pagpasok niya dito sa compressor natin, ang nangyayari is saturated, ano na siya, mixtures na yung nangyayari dito sa dito sa point 1. And then paglabas dito, ito na yung tinatawag natin na saturated vapor na siya dito. Okay, then paglabas dito is liquid, and then lalabas dito sa expansion valve, exit ng expansion valve, entering to the evaporator. So ang mangyayari is liquid phase pa rin siya ulit. Okay? Ay vapor phase. Kaso nga lang, in liquid. Okay? Nasa ano pa rin siya. So ito, dito vapor, ay mixtures. Dito, liquid, na may halong vapor. Kaya, paglabas dito, mixtures. Okay? So, ganun yung concept dito sa wet compression. Okay? So, burahin ko to. And then, i-draw natin yung page diagram para mas maintindihan natin. So, page diagram, drawing natin yung page diagram. Or yung pressure enthalpy diagram natin. So, ito yung curve. Okay, curve ng refrigerant mo, kung anong refrigerant man yan. So, yung point 1, sabi ko nga, nag-occur yung mixtures. So, hindi natin alam kung nasaan siya banda, pero halo yan ng vapor, saka liquid. So, dito vapor, dito liquid. So, halo yan. So, andito siya banda sa mixtures content. Mixtures ng enthalpy natin. Okay? Doon mo siya makukuha. And then, dedirekta yan dito kasi nagkaroon ng isentropic compression and then constant entropy. So, S is equals to S2. So, ayan. So, dedirekta yan dito. So, tatama yan dun sa saturation curve natin. Saturation curve but vapor. So, ito na yung point 1. Ito yung point 2. And then, dadaan dun sa condenser natin. Pagkadaan, magkakaroon ng isobaric heat rejection. So, sa heat rejection, magiging, yung vapor natin magiging liquid. So, 3 na. And then, since dumaan siya sa throttle valve, or what we call expansion valve, or controlling device, so, didiretso yan dito. Okay? And then, same pressure. Okay? So, pressure evaporator, and then, pressure condenser. Okay? So, ito na, kompleto na yung system natin. So, mapapansin nyo, kung sa SBCC, ang typical na ano natin, dito siya, di ba? Dito na pupunta yung point 1 natin. Dito sa SG natin, HG, yung tinatawag na vapor natin, sa saturation vapor siya. And then, magiging superheated, and then, dedirekta dito. So, kung mapapansin nyo, mas lumiit yung area ng ano natin, area ng refrigerant capacity natin compare dito sa original. And then, yung ano naman natin, compressor naman natin is masyado yung area dito saka area dito, kung i-compare natin, halos the same lang yan, pero kung i-compare dito sa performance nito, mas tataas yung
mas mataas yung original compare dun sa ginawa natin modification na wet compression. So, bababa yung COP natin. COP will decrease dahil dito sa wet compression na to. Kasi nga, iniiwasan natin yung wet compression dito sa compressor natin. Kasi pwedeng tumaas yung ano natin, yung capacity ng compressor. Okay? Which is mahirap kasi pag lumaki yung tumaas ng compressor, tataas din yung condenseran natin. Okay? So, ganun lang yun. And then, okay, so yan natin. Isa-isay natin kung paano yung step nito, kung paano siya kukunin. So, itong si point 1, makukuha mo yan by using ito muna. So, dadaan muna tayo din sa step number 2. Dito muna tayo sa point 2. So, sa point 2, okay, so point 2, alam niyo naman na anong point 2. So, nasa vapor tayo, vapor line. So, sa vapor line tayo, sa curve. So, therefore, H2 will be equal sa Hg at condenser, P condenser, pressure ng condenser. So, makukuha mo na yan. Once na nakuha mo yan, meron tayo diyang entropy na tinatawag yung S natin. So, S2 will be equal sa Sg. Kasi nasa vapor tayo eh. So, Sg, pupunta ka sa Sg, and then, this one will be equal to S1. Okay. So, alam naman natin na itong portion na to is hindi 100%. Kasi 100% nandito ka sa saturation line or curve. Nandito ka sa curve na to. Ibig sabihin, yung dryness factor mo is, yung quality is 100%. 100% dito. Pagpatong dito, superheated, so greater than 100 na makukuha mo. What if kung papunta naman dun, so therefore, ang magiging value mo dito is less than 100. 100%. Okay? 100%. May mga tumatawal na aso. So, ito. So, meron tayo na ito. Okay, nakuha na natin yan. Ngayon, itong portion na to, itong pressure na to, at evaporator, kunin mo yung properties niyan. Sa properties ng evaporator natin, meron tayong HF1. Okay? Kunin natin properties ng HF1, then HFG1, and then SF1, then SFG1. Dun sa kung ano man yung pressure na nakalaan dito sa evaporator natin. So, pupunta ka dun sa pressure table or temperature table. So, check mo dun kung ilan yung value nito, kung anong value niyan. And then, pupunin natin yung quality dito versus dito. So, ilagay natin, S2 will be equal sa S1. Wherein, meron tayong S2, may value na tayo niyan. Nakuha natin dito. So, equate natin siya dito sa, pagkuha ng quality. Which is, ang formula niya is X1, okay, X1, yung quality dito, multiplied by SFG1 plus SF1. So, meron na tayo nito, meron tayo nakuha nito sa table nito, sa evaporator. Meron tayo niyan. So, makukuha natin si quality. Okay, nakuha na si quality. And then, after that, ito na ang kukunin natin. Si H1 will be equal to mixtures. Pero hindi natin alam kung saan siya nakalagay na quality. Pero alam na natin, since alam na natin, so malolocate na natin yan. So H1 will be equal to X1 multiplied by HFG1 plus HF1. So, kuha na natin to. Okay. So, ayan. Okay na tayo dito sa H1, which is mixtures ng liquid sa vapor. Okay? Pero alam na natin yung X, yung quality natin. Okay, so hindi natin alam yan, malay ba natin mga nasa 80% or 70%, 60%. So, nandun lang yun naglalaro. Okay? Hindi siya pwedeng pumunta by
liquid. Okay, less than 50. So, nandun lang siya sa pagitan ng 50 to 100. Okay? And then, next is yung pagkuha ng H3. So, alam naman natin na si H3 is nakalocate dun sa curve natin sa liquid line. So, therefore, H3 will be equal sa HF at kung ano yung pressure dito na nakalaan. So, P condenser. Okay? And then, since diretso siya, so H4 will be equal sa H3 kasi nagkaroon ng isenthalpic process. Okay? H is constant dito. Okay? So, ayan lang yung ano natin dito, yung pag-aaral natin sa modification ng wet compression system. Then, the same lang rin kung paano kukunin si QA or yung QE natin sa evaporator, which is equal sa H1 minus H4. Okay? So, liliit yan. And then si ano natin, ito energy yan. So, multiply natin by mass ng refrigerant. Kung meron man tayo makukuha mass ng refrigerant, okay, then MR multiplied by mass ng refrigerant, QR, ito yung Q condenser natin. So, H2 minus H3. And then, si work ng compressor natin will be equal sa mass ng refrigerant multiplied by H2 minus H1. Itong portion na to. Okay? Then, next is yung si COP. COP will be equal sa QA over work ng compressor. Okay? So, okay na siya. So, makakompute na natin yan, yung value niyan. Okay, next naman na pag-aaralan natin is all about Bell-Pullman cycle or reverse Brighton cycle or Joule cycle. So, ano nga ba yung ano yan? Buburahin ko muna to. Okay, so next topic naman natin is all about Bell-Pullman cycle or reverse Brighton cycle or Joule cycle. So, ito, composed to ng parehas lang to ng SBCC, kaso nga lang si expansion valve natin is pinalitan natin ng expander na tinatawag. Okay? So, or what we call, ano ba yung mga expander natin? Turbina. Okay? Turbine. Okay? So, pinalitan ng turbina. Okay? So, ito na. Iyan na natin. So, since ito ang ano niya, arrangement ng equipment. So, meron tayo dito ang compressor. Tapos, meron tayong condenser dito. Yung dating expansion valve, papalitan natin ng expander. And then, ito naman ay evaporator. Okay. So, itong process na to is dadirekta dito sa inlet ng compressor, which is the point 1. And then, didiretso yan dito sa condenser. Mapunta dito sa ano natin. So, ito, discharge. And then, papunta sa condenser at point 2. Then, point 3. Then, point 4. Okay? But, ano nga ba ang magiging process niya? Kung alam niyo yung Brighton cycle, since yung Brighton cycle is kabaliktaran nito, binaliktad dyan, diba? Dito yung compressor natin, dito yung turbina natin. Okay? So, ganun yung process naman ng ano natin, ng Brighton cycle. Ito, ni-reverse. Ni-reverse siya. So, ito, modification to ng Carnot cycle. Parang Carnot cycle dito. Okay? So, ganito yan. Buburahin ko na to. Since alam na natin arrangement, so, i-draw ko yung ano natin, yung PV diagram, ay pH diagram. So, ito yung curve. Pero gumagamit to ng, anong ginagamit nito? Air ang ginagamit nito na medium natin. Hindi to gumagamit ng mga refrigerant. So, hindi tayo pupunta dito kasi refrigerant ano yan eh. Refrigerant medium yan. So, hindi yan ang kukunan natin ng ano, ng phase. Pero pwede rin naman dyan. Okay. O, sige, i-try din natin. So, pH. So, pH diagram, assume natin. So, ito yung air table natin. Air, ang ginamit natin. So,
So, meron pa rin curve yan. So, ang magiging ano natin, dito pa rin ang point 1 natin. So, nandun pa rin siya sa saturated vapor. Okay? And then, nagkaroon ng isentropic compression. So, diretso yan dito. So, point 1, S1 is equal to S2. And then, diretso yun dito sa, ano natin, sa liquid line or liquid curve. So, magiging ano na siya, liquid, saturated liquid, na dumaan dito sa condenser. And then, hindi na siya straight. Kasi, sa expansion valve, ang process lang yan is kinokontrol lang. So, kinokontrol lang yung energy na dumadaan dun sa expansion valve. So, dito, ang mangyayari, i-expand niya yung, i-expand niya yung energy or papaliitin niya. Okay? Yung, ay papalakihin niya. Okay? So, magiging paganyan yan. Okay? Okay? So, mapapansin mo, anong magiging process niyan. Okay? So, ganyan. Okay? Wait, tinta. Okay, tinta na ulit yung ball pen. Ito yung pen na natin. So, since ito ay nag-expand, ano bang nangyayari pag-expand? So, kawaliktaran naman yan dito. So, pinapaliit niya yung energy na umaano dito, yung dumadaan dito sa ano natin, dun sa turbina natin. So, mataas na energy na pumasok, bababa yun. So, i-absorb yun ng turbina. So, therefore, hindi pala ganito to. Kasi, tataas masyado yung enthalpy natin. So, therefore, kung paganyan yan, pag ganito to, so, tataas yan. Ay, bababa. So, assume natin pa dito, okay, magiging liquid portion na siya. So, dito na, and then, straight. So, ito yung point 4. Okay? Kasi hindi natin may illustrate dito sa pH diagram, pero pwede rin naman. Okay? So, therefore, ang mataas dyan is si H2, sunod si H1, and then sunod si H3, and then H4. Pero ang pagkuha na ito, hindi siya typical na, kasi gumagamit tayo ng air table dito. So, sa air table, ang mga nakalaan lang dyan ng mga properties is yung delta, yung si H mo, yung enthalpy, H, temperature, entropy, and then meron tayo na dagdag yung what we call the relative pressure. So, ano nga ba yung relative pressure? So, ito, magkaiba to sa, so RP, lagay natin capital RP. So, ito, RP na to is, di ba meron tayong, tinatawag na pressure ratio. Okay? So, ito pa lang si RP natin is equal to RP, yung pressure ratio natin, or what we call the maximum pressure over minimum pressure, is equal to relative pressure ng 2 natin. So, ito, 2, RP2, hindi, malaki yan. So, RP2, and then, RP1. Okay? So, unitless ang value niyan. Okay? So, yun yung tinatawag natin na RP2 or RP1. Kung kukunin natin si RP1, so, since may temperature tayo dito, kung for example, may temperature tayo na binigay dito, may T1 tayo, so, i-explain ko naman yan sa problem. Sa problem ko na lang yan, So, itong T1 mo, pupunta ka dun sa table. So, sa table, i-interpolate mo kung ano yung kaakibat ng temperature na yan. And then, interpolate mo rin si RP, kung ano yung value niyan. And then, meron tayong P2, maximum pressure dito, maximum pressure din dito, minimum and maximum. So, makukuha natin si RP. Okay? And then next is, meron tayong RP1 na nakuha natin sa temperature 1.
Okay? So, makukuha natin si RP2. Okay. Etong si RP2, yan yung gagamitin natin para makuha yung temperature dito sa taas. Dito, nakaakibat na ito. Temperature niyan, makukuha natin. Then, makukuha natin si H2. Okay? Makukuha natin. And then, another ulit. Meron tayong, ito, sabihin natin dito, palitan natin yan. Palitan natin yan. So, ito, P2, P1, which is ito, RP natin na isa, dito sa, ito sa compression to, dito, meron din dito sa expansion. So, therefore, P3 over P4. Okay? So, ito pala ay may relationship. Okay? May relationship yan. So, therefore, ito ay 1 over RP lang yan. Okay? 1 over RP yung magiging ano mo dito. So, pag kukunin mo yan, 1 over RP is equal to yung RP na malaki, RP3, okay? And then, RP4. Okay? So, makakuha mo to, makakuha mo yung value ng RP4. Okay? Kasi may temperature naman tayo dito sa 3. Eh, kung yun yung binigay, so, makukuha natin yan. Okay. So, ito yung pagkuha natin dun sa air table. Okay, another process. Kasi, usually, hindi naman ano yan. Pero kung gagamit tayo ng TS diagram, yun yung mas madali. Okay? Kasi, dun mako-correlate natin lahat. Okay, so, okay na tayo dito. So, pag ganito yan. Okay. Okay. So, ayan yung pagkuha natin dun sa Bell-Pullman. Okay? So, burahin ko na to. Doon naman tayo sa TS. Okay? So, sa TS diagram niyan, okay. So, ang nangyayari dyan is compression. So, assume natin na nandito banda yung, ano natin, yung temperature 1. Dito banda. Dito. So, dediretso yan. So, nagkaroon tayo ng constant entropy compression. Okay? And then, nagkaroon tayo ng ano? So, pag ganito yan. So, 0.2 mataas. Okay? 0.3. Okay? Mababa. 0.3 mababa. Okay? So, nagkaroon tayo ng anong process yun? Dumaan siya sa condenser, sa constant pressure, heat rejection. And then, dumaan siya sa expander, constant entropy, but expansion. Okay, and expand. So, assume natin nandito banda. Okay. Ayan. Ayan. And then, nagkaroon tayo ng isobaric heat absorption. Okay, heat absorption. So, 4, and then 2 ay 1, 1, and then 2. Okay, so ayun yung TS diagram yan. Tapos, yung makikita natin dyan yung si Carnot, ito yan. Si Carnot. Dito sa portion na to, dito, balik palitan natin. So, dito sa portion na to, so, andito siya sa taas. Carnot cycle. Okay, so yan yung modification ng Carnot cycle. So, from Carnot cycle, naging Bell-Pullman. Okay, so yan yung naging ano yan, naging modification yan. And then, since alam naman natin yung mga value, kung paano kukunin, so, proceed na tayo dun sa calculation na to. Okay, at point 1, so alam naman natin ang process dito. Ang nangyayaring process dito is, so hindi ko napapahabain. So, si COP, kunin natin si COP, COP will be equal to QA over work ng work net. Since dalawa yung ano natin dito, yung work net natin, yung compressor saka si expander. So, therefore, kukunin natin dito is yung Q ng ano natin,
Q ng compressor minus QA. Or what we call ito yung QR. So, QA to. Okay. So, ngayon, ano pa ba? So, ito, pwede rin natin palitan to. Palitan natin by using Q ng compressor minus, or work ng compressor minus itong work ng turbine natin. Okay, so makukuha natin yan by using ito. So alam naman natin ang QA is nag-occur dito sa portion na to. Okay, heat absorption, di ba? Sa portion na yan. So therefore, MCP P1 minus P4. Okay? Over work ng compressor. Alam naman natin ang work ng compressor. Ano yung work ng compressor natin? So therefore, work ng compressor is equal to ano? MCP P ito. P2 minus P1. Okay. Then minus yung work ng turbina natin. Okay? Work ng turbina and CP. So assume natin air lahat yan. So pare-pares yung dumadaloy dito, air. Then multiplied by malaki, T3 minus T4. Okay? So ayan na. So ito magka-cancel yan, magka-cancel kasi pare-pares sila ng terms. So ang matitira natin is T1 minus T4 over T3 ay T2 minus T3. So iano ko na, rearrange ko na, minus T1 minus T4. Ayun pala. So kanina sinabi ko, di ba? Halos parehas lang yung dito. So QA over work ng compressor minus QA. So minodify ko, pwede pala yan. Okay. Okay. So hindi, condenser pala to. QR to, or QCon, QC, then QA. Okay? So, ayan yung another formula niya. So, since ito yung pinaka-equation niya, COP yan. So, alam naman natin na may ratio tayo na temperature 2 over temperature 1 na nanggaling dun sa dito sa constant entropy. Okay? So, isentropic process natin. So, ito ay equal sa P2 over P1, which is yung P2 over P1 mo equivalent yan sa RT. So, RT raised to K minus 1 over K. So, ayan yan. Okay? And then, meron din tayong isang relationship. T4 T3 over T4 is equal to 1 over RT. Okay? Or what we call T3 over T4. So since ito ay may relationship dito, okay, may relationship yan dito. Okay? So therefore, ito ay mababaliktad. Okay? Kasi equal yan sa RT. So therefore 1 over RT yan. K minus 1 over K. So ito, ano bang pwedeng gawin natin dito? Pwede pa natin i-modify yan. I-modify ko ito, ilalabas ko si 4. So magiging ganito siya. Okay? So sa COP will be equal to ganito. T4, lalabas ko si T4. Ito naman magiging T1 over T4. So, parehas lang yan, di ba? T1 pa rin yan, lalabas. Minus 1. I-modify ko na. Over, ito naman, T3 yung nasa labas. T3. And then, T2 over T3. Okay? Minus 1. Okay? Minus, T4 rin nandito. So, T4 din lalabas natin. Then, T1 over T4. Minus 1. Okay. So, may napapansin ba kayo? Sigurahin ko na to. Okay.
So, ito na tayo. Dito na tayo sa portion na to. So, di ba may relationship kanina, RT? Ito siya, di ba? T2 over T1 is equal sa RT. RT raised to K minus 1 over K. And then, T4 over T3 is equal sa RT over K minus 1. So, binaliktad ko lang. So, ganun pa rin. So, ito ay equal. So, therefore, T2, T1 is equal sa T4 over T3. Okay? Baliktarin natin. So, hanap tayo ng relationship nito. So, T1 over itong T3. Okay? So, tama ba? Ay, hindi. Baliktad ko. Kanina. So, kanina, ang sinulat ko pala T3. T3 dapat yan. T3 over T4 is equal sa RT K minus 1 over K. Kasi ito naman, T2 over T1 RT raised sa K minus 1. So, nabaliktad ko. Sorry. Okay. So, ito ay relationship dito. So, T3 over T4. So, therefore, pwede natin i-correlate yan. T4 over T1 is equal sa T3 over T2. Okay? Or, baliktarin natin. So, ito magiging T1 over T4 which is equal sa, okay, pinunta ko. So, T2 over T3. So, therefore, pwede pala natin ito palitan. Okay? So, ito, pwede natin palitan ng T4. Okay? So, ito, palitan ko kaya ito ng T4. Na dating T2 over T3. So, T1 over T4. Okay, so, pare-parehas na ng terms sila. Pare-parehas na ng terms. So, factor out natin itong kabila. So, therefore, ang mag-a-arrive siyang formula is ganito. Okay, burahin ko na. So, therefore, COP, yung dating ito, COP will equal to T4 over T3 minus T4. Okay. So, may napapansin kayo? Etong si natin, eto, pwede ba natin gawing yan? In terms of RT, ito yan, di ba? Ito, pansin nyo to. So, therefore, pwede ba natin gawin dito? Para maging T4. Then, si T3, substitute natin yan dito. T3 is equal sa T4 RT raised sa K minus 1 over K. So, therefore, ito ay magiging T4 quantity RT raised sa K minus 1 over K minus 1. So, therefore, magka-cancel, cancel. So, eto na siya. So, etong dati mo na ito. So, ito na, mag-a-arrive na siya dito sa panibagong formula. COP is equal to 1 over RT or pressure ratio raised sa K minus 1 over K minus 1. Okay? So, ito yung formula natin. Tama ba? Tama yan. Okay. Or, napapansin nyo, ito ay efficiency ng, kung babalik ka rin natin, ito ay efficiency ng, ng Brayton cycle natin. Okay? Kaso sa lang, sa Brayton cycle, ang efficiency niyan, di ba efficiency equals to 1 minus 1 over RT raised sa K minus 1 over K. So, parang ganyan yan. Okay? Okay? So, ito, nag-arrive na tayo dito sa COP niya. Okay? So, therefore, burahin ko na to. So, tatandaan lang itong formula. Ito yung magiging formula niya in terms of Bell-Pullman cycle or reverse Brayton cycle. Okay? So, burahin na natin. Kasi maliit lang yung space. So, ngayon, pupunta naman tayo dun sa how about kung ito isentropic process ang nangyayari. How about naman kung nahaluan na siya ng polytropic. So, may polytropic na tayo. Okay? So, itong equation mo na to, ang mababago lang dyan is yung ito.
Okay, so CP will be equal to, okay, so iano ko muna. Isa-isahin ko muna. So, makukuha natin si work ng compressor dun sa 0.2 sa 0.1. So, therefore, kung kukunin natin yan, N over N minus 1. Okay, so, gawin na natin negative yung work dito. Negative yung work ng compressor, di ba? Then, multiplied by R T2 minus R T1. Okay, saan lang galing yan? Dito. Kasi ang original formula niyan is N over N minus 1, then P2 B2 minus P1 B1. Okay. So, itong B1 mo is, ano yan? Yan yung tinatawag na specific volume. Specific volume ng given na yan. Kaya, walang M na napapansin kayo. Okay? Walang M. Kasi di ba PB is equals to MRT. PB is equal to MRT. So, ito, volume over mass is equal to specific volume. Okay? Then, RT. Kaya, nag-proceed tayo dito sa ganitong formula. Okay? So, ginawa nating R. Okay, in terms of R. Okay, work ng compressor yan. Then, paano naman natin kukunin si QA? So, si QA is nag-o-occur dyan yung work ng dun sa evaporator natin, sa heat absorption natin. So, ang mangyayari, ano pala yan? So, P2, ay ano na siya? P1 B1 minus P4 B4. So, therefore, anong lalabas dyan? Pwede ba natin equate dito? Equate din natin yan dito. So, therefore, magkakaroon tayo ng R T1 minus R T2. Okay? Ay, R T4. T4 pala. T4. Okay, yan yung QA natin. How about ito naman si work ng turbina natin? Work ng turbina is positive. So, work turbine. So, therefore, magkakaroon tayo ng N over N minus 1. Then, magiging R T3 minus R T4. Okay? So, napansin nyo, puro N lang. Okay? So, may mga ganyan. So, punuhin na natin to. Kasi, panibagong ano na tayo. Okay, so, eto na siya. So, COP, kung alam nyo, QA over work net. Okay, so, ilagay natin yung work net. Work net is equal to Q compressor, ay work ng compressor over work ng turbina. So, ito, ilagay muna natin to. So, R T1 minus T4. Okay? Then, so, parehas silang may N minus 1. So, sa baba natin, dito natin lagay, kasi medyo ano na, wala space. So, N over N minus 1. So, yung pinactor out ko na siya. So, parehas naman. And then, may R din sila, parehas. Okay? Then, lagay natin yung value nito. So, si compressor muna tayo. So, T2 minus T1. Then, minus T3 minus T4. So, ayan yung kakalabasan niyan. Okay. So, original form niya, ito na. So, R, then T1 minus T4. Okay. Then, ito ay magiging, ay, teka lang. Since ito ay Q, okay, so may mali tayo, ito ay hindi ito. Okay. So, pwede ba natin gawin siyang mass na lang? Mass CP. Pwede rin naman yun, kaso mas preferred ko to. Mas preferred ko yung ganitong ano. Okay, so CP kasi nagkakaroon tayo ng constant pressure dyan. Okay. So, ito, MCP, T1 minus T4. Okay, prepare natin yan. CP na lang. Gawin natin CP to. In terms of R na lang. Kasi, ano yan eh, constant pressure yan eh, nangyayari. So, CP na lang dito. So, CP. Okay, so, wala to.
CP, palitan natin ng CP to. CP. Okay. N over N minus 1. Then, R. Then, lagay natin dito, T2 minus T1. Okay, minus T3 minus T4. So, ayan yung magiging formula niya. So, ngayon, alam naman natin na itong R saka si CP ay may relationship. May relationship yan dito. So, si R, CP will be equal to CB plus R. Okay? So, since ito ay R, so dapat yung CP natin, igawin natin in terms of R. CP, okay? And then, meron tayong relationship K is equal sa CP over CB. Okay. So, therefore, ito pala ay pwede natin gawing CP will be equal to CBK. Okay? Ano ba? Or CP over K. Itong CB, palitan natin ng CP over K plus R. Okay? So, therefore, R will be equal to CP quantity. Pinunta natin dito. So, 1 minus 1 over K or K minus 1 over K. Okay? So, ito pala si R. Okay? Ito pala si R. Ang relationship niya. So, pwede ba natin palitan dito? Di ba may CP saka R to? So, ito, instead na R na lang siya, palitan natin ng CP, then K minus 1, ay K tuloy. Polytropic pala tayo. So, N na yan. Yan siya K. So, N, then N. Okay? So, ito, N minus 1 over N. Okay? So, ayan siya. So, ito, magka-cancel to. Cancel. So, therefore, tataas yan. Magiging, ito na siya. Tama naman, di ba? Ay, hindi, K pa rin to kasi K, tayo. So, hindi pwede siya maging N. Baliktad tayo. So, ito, K pa rin to. Naguluhan K minus 1 over K. Kasi nga, ito yung natawag nating K ng air or K ng gas natin. Specific heat ratio. Okay, so K minus 1 to over K. So, therefore, cancel to, cancel. So, ang matitira natin, so, burahin ko na to, relationship. So, napapansin nyo, itong relationship na to is na derive na natin sa kanina. So, therefore, CP will be equal to this 1 over RT raised sa K minus 1 over K. Okay? Na-derive natin kanina. Minus 1 yan. Sa loob, minus 1. And then, meron tayo ditong N minus 1 over N tuloy. N over N minus 1. Tapos, multiplied natin by ito. So, K minus 1 over K. So, pwede ba natin itaas yan? Itaas na lang natin to. So, ito, magiging K na to. Okay? Tapos ito, mawawala na to. So, gawin natin tong N minus 1. So, therefore, ito yung formula natin in terms of polytropic. So, nagkaroon na tayo sa ng polytropic process. Okay? So, ayan ay magiging formula natin sa Bell-Coleman. Okay? So, proceed na tayo sa problem. So, sa problem, i-discuss ko yung kung paano siya kinukuha, yung Bell-Coleman cycle, saka yung modification ng
ano natin, SBCC sa wet compression. So, bibigyan ako ng problem dyan para mas malinawan kayo. So, ito lang yung mga additional information about dun sa Bell-Pullman cycle. Okay? So, ayan siya. COP will be equal sa Kn minus 1 RP raised sa K minus 1 over K minus 1. Then, multiplied by N, or yung polytropic natin, N, okay, polytropic index, then, K minus 1. Okay. So, ayan na yung formula natin. Okay, so tapos na.